Aside from the government, Sir Ethan, dapat rin natin tutukan ang mga kabataan ngayon. Kasi ginagawa ng ating gobyerno ang kanilang responsibilidad dahil nakaangkop ito sa iba't ibang agencies. Pero ano dapat yung parang qualities or dapat taglayin ng isang kabataan upang maging epektibong tagapangalaga ng kalikasan? Ano yung parang specific Well, qualities niya, sir? of course, one quality na dapat taglay ng isang kabataan bago bago sila mag-influence ng other other people sa kanilang kinabibilangan. They should be capacitated. Kasi important po sa atin ngayon na una maging aware muna tayo sa mga actions and also initiatives na ating mga ginagawa. Dapat sinusuri po natin kung ito ba'y nakakabuti or nakakasama sa ating kalikasan. I think yun yung number one quality, awareness muna bago action, no? Kasi in CCC, natutunan ko din na malaki ang ambag ng pagkakaroon ng capacity building and also awareness raising. Sa gayon, alam natin kung tama ba yung ginagawa natin sa kalikasan at other initiatives sa climate change. Sir, bilang isang kabataan, sir, kapag sinasabi kasi natin na pakikisali sa mga organizations, parang yung mga kabataan ngayon parang nape-pressure at parang hindi sila masyadong engganyo na makisali sa mga organisasyon. Kaya minsan, ang mga kabataan ay gumagawa ng parang own responsibility sila in order for them to address the environment. So, sir, ano po yung mga simpleng hakbang na maaring gawin ng mga estudyante at kabataan upang makatulong sa kalikasan? Una, no, yun nga relative to my answer sa previous question natin. Malaki po ang papel ng kabataan sa atin ngayon. So, ang kabataan, sila yung nagdadala ng mga bagong idea and also energy. So, sila din yung may mga kakayahan na magpabago ng perspective at also pananaw upang umaksyon sa mga makabagong paraan, lalo na sa paggamit ngayon ng technology. So, yun din, malaking bagay na exposed tayo ngayon sa mga different technologies and also innovations. But to take it into account, we should also be knowledgeable enough for sa paggamit ng technology, kasi minsan ito'y maaring makapagdulot din ng masamang epekto sa atin at sa ating kapaligiran. So, yun sir, kailangan natin gamitin ng maigi yung platform natin bilang isang kabataan. Sir Ethan, maaari po ba ninyong ibahagi ang ilang halimbawa ng matagumpay na proyekto ng kabataan para sa kapaligiran? Halimbawa ng matagumpay na proyekto dito sa ating level, kunwari sa Ilocos Sur. For example, yung Project Blue Ilocos, they are centered in converting plastics into usable materials din, gaya ng yung floatable boats nila, kung saan ginagamit nila yung mga plastic bottles upang makabuo ng plastic boats. And also, ito din ay magandang benefit sa komunidad, kasi nagbibigay sila ng mga or may certain beneficiaries sila kung saan binibigyan nila ng plastic boats yung komunidad upang magamit nila. I think they are also awarded
nationally bilang basta may mga awards sila for environment. Ayon din sa aking nakalap na impormasyon, sir, meron ka lang maliit na business. It's called Manalon.co, and paano mo may bibigay connection ito para sa kalikasan at para sa komunidad? Kasi ayon dito sa aking nakalap, ito ay isang business na sinimulan mo with a certain purpose. Can you give us some certain enlightenment about that business of yours, sir? Oo, salamat din sa pag-bring up ng discussion natin dito. So, si Manalon Co, isa siyang social enterprise wherein dedicated siya for helping the farmers, especially in Cabalangan, Bantay, Ilocos Sur. So yung system ni Manalon Co, we sell shirts, and 15% ng profit namin sa pagbebenta goes in the farming community in Cabalangan. And aside from that, we are also exploring some different initiatives, to mention yung research natin for bioconversion ng food waste. Ginagawa nating organic fertilizer. So, ngayon, since medyo tight yung schedule natin, running pa rin si Manalon Co internally, pero yun nga, hindi pa siya fully, yung program natin for bioconversion, hindi pa siya fully implemented kasi nga due to tight schedule din. Okay. So, Sir Ethan, sa simpleng pagpapaliwanag mo lang, ano ang ibig sabihin ng sustainable development at paano ito yung sasabuhay ng mga kabataan sa pang-araw-araw nilang buhay? Ang sustainable development, ito ay yung pag-unlad na hindi nasa-sacrifice ang kinabukasan ng ating next generation. So, para sa mga kabataan, ang maaaring pwedeng gawin, isabuhay natin yung mga simpleng paraan tulad ng pagbawas ng basura, paggamit din ng mga reusable materials, and also pagtitipid sa kuryente. Also, lastly, yung local pag-support ng local products. Medyo napakalaking support dito sa local communities yung pagbili ng mismong product nila, no? So these are the sustainable activities na pwede kong mai-recommend para magkaroon tayo ng sustainable living. Sir, ano po yung paano niyo po mabibigyan ng parang panghihikayat ang mga kabataan sa mga programa o proyekto na may kaugnayan sa kalikasan? Kasi sinasabi nila, bakit ako dyan sasali sa organization na yan? May sweldo ba ako? May nakukuha ba ako? Or whatsoever? Paano mo maihikayat ang mga kabataan upang makipagsumali sa mga ganitong mga aktibidad? Well, una, tama yun, no? Na may analysis din yung kabataan. Dapat, bago sila sumali sa isang organization, magkaroon sila ng analysis kung fit ba sila sa organization or hindi. Tignan nila kung maganda ba yung kasi bago natin simulan ang isang bagay, we should be tawag dito, dapat alam natin na tama yung patutunguhan ng isang organisasyon. Kung hindi, magkakaroon ito ng masamang epekto sa government ng kinalakihan natin at mga iba pang sectors. Okay, sir. Ang huling katanungan ko sa inyo, sir, ano po yung parang inyong imensahe sa mga kabataang nakikinig tungkol sa kanilang papel sa pangangalaga ng kalikasan
At ano yung mga sasabi mo sa kanila kapag gusto nila magsimula ng sarili nilang kampanya o proyekto para sa kalikasan? Ito na yung tama, no? Conclusion natin. Sa mga kabataan ngayon, lagi natin tatandaan na ang ating kinabukasan ay hindi siya hinihintay, kundi ito ay hinahanda. So, nasa sa ating mga kamay kung paano natin mag-create ng better spaces, safer, and also mas greener, at also tungo sa hangarin natin for climate justice. So, ang message ko, maging inspirasyon tayo sa isa't isa dahil sa panahon ng crisis, alam natin na ang kabataan ang pinagmumulan ng pag-asa at also pagkilos ng bayan. Maraming salamat po Sir Ethan John Peruna sa pagbabahagi ng inyong kaalaman, karanasan at pag-inspirasyon para sa kabataan. Tunay ngang napakahalaga ng papel ng kabataan sa pangangalaga ng ating kalikasan. Ang mga kabataan, mga estudyante, youth leaders at mga taong nasa laylayan ay may malaking mayambag sa sustainable development at conservation of natural resources. Sa kanilang lakas, tapang at malasakit, makakamit natin ang isang mas malinis at mas munlad na kinabukasan. Maging inspirasyon sana sa ating lahat ang mga katulad ni Sir Ethan na patuloy na nagsusulong sa pagbabago at pagkilos para sa ating kapaligiran. Kaya mga kabataan, simulan natin sa ating sarili, maging environmentally conscious, maging aktibong kalahok sa ating mga komunidad at maging tinig ng kalikasan. Muli, maraming salamat po kay Mr. Ethan John Peruna sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon at sa pagbabahagi ng inyong oras at sa inspirasyon dito sa Balaygi Iti ang Tubtubo. Yan po lamang ang mga balitang pagbabalita mula sa Estasyong Ilaw ang naghahatid ng balitang sariwa kundi balitang tumatatakling sa inayong pusot diwa. Ito ang iyong tagapagpantay, Russell Academia. At inyong kaagapay ay Reyes para sa DDYRD 794. Dapat na serbisyong hatid namin sa inyo. Radyong may puso, tunay at todo. Balitang alis ko,